kakampi natin, ine-explain natin, sinisiyasat natin mabuti yung sitwasyon at yung problema. Okay? Isasaalang-alang natin na na-consult mo ba yan sa iyong magulang? Hindi ba sila nakikinig sa'yo o hindi ka ba makapag-open sa kanila? Subukan natin na idulugin sa pastor natin o sa iba nating youth leader, for example. So, counsel, nagtutulungan kayo na i-evaluate yung problema at kung ano yung solusyon para doon. Ang advice nga talaga, ang pinagkaiba niyan sa mga tao, ang mga advice, nagtututos ka lang na nag-uutos. So, si Jesus, nag-provide siya ng counsel para sa atin at through the Bible, pero ginagamit din niya ang ibang mga tao para magpahayag ng tulong at ng mga biblical knowledge para sa ating lahat. So, napakaganda ng community and counsel. Before ako pumasok sa courtship, simula pa lang yung mama ko talaga, involved siya. From the very first day, kung pwede nga siya ang pumili siya na talaga ang pipili, involved siya. And wala naman yung father ko sa tabi ko para bigyan ako ng counsel, tumayo para mag-advise sa akin. Pero andyan yung mama ko, and andyan din yung mga tao sa paligid. You have elders, even may mga bishop rin na na-involve yung courtship ko. Kaya masaya ako sa Panginoong Jesus dahil hindi niya hinayaan na itago ko or i-secret ko sa iba kasi talagang yung tulong na mapoprovide ng community, napakahalaga. At napaka-buti na meron tayong mga tao sa paligid natin na nagmamahal sa atin at tutulong sa atin. So I hope kayo, sa pakikipagrelasyon nyo, you involve the people around you who loves you. Siyempre yung mga enemy, hindi nyo naman basta-basta i-involve, no? Baka wala silang counsel na mabigay na mabuti. Yung mga tao nagmamahal sa inyo. At may mga time na hindi tayo makapag-open up sa parents, mayroon pa rin ibang ipoprovide si Jesus na mga tao para sa atin. So from now on, let's pray na mag-provide si Jesus ng mga tao na tutulong sa atin. Yung mga tao na hindi tayo huhusgahan. They will not judge us, but people who will help us go through problems or yung mga doubts, may mga pagdududa tayo sa relationship, duda tayo minsan sa readiness natin, tutulungan tayo ng ibang mga tao. So, again, palakpakan natin si Lord Jesus. At yung Pastor Noel, na ginamit niya talaga sa atin. Friendship and fellowship. Ito yung ating third part. Part 3 ito, yung community and counsel 4 talaga siya. Kung meron kayong mga ballpen or paper, pwede kayo magsulat. Pero magbibigay rin kami ng handouts later. Pero much better pa rin, makinig kayo mabuti. Friendship and fellowship. Romans 12:10. Be kind and affection one to another with brotherly love. Bago tayo maging mag-asawa, sa isa't isa, we are first brothers and sisters in Christ. Amen? At makilala man natin yung tao na para sa atin talaga, ituturing pa rin natin siya bilang kapatid sa Panginoon. Hindi lang bilang asawa, na romantic feelings, andyan pa rin yung pagiging kapatid nyo, magkapatid nyo sa Panginoon. If we discern that we are ready for courtship, na almost ready na tayo, or kahit hindi man tayo ready pa, mahalaga na maisip natin itong tatlong bagay na to that will help us in developing courtship, sa process ng courtship. Ito ay friendship, fellowship, and romance. So, ihuhuli natin ang romance dahil hindi yan pwedeng mauna. Kailangan mauna muna ang pagkakaibigan. Yan yung madalas na nagiging danger sa mga kabataan. Inuuna nila yung kilig feeling. Diba? Na pag kinilig ka, doon na iikot yung relasyon nyo. Kinikilig kayo, gusto nyo na maging kayo. Pero according to the Lord, friendship ang dapat natin unahin. Hindi lang doon sa type natin, kundi sa lahat ng kapatiran. Baka naman yung
crush nyo lang yung pinapansin nyo. Kailangan kahit yung mga hindi nyo crush, babae man o lalaki, kaibiganin nyo rin. Treat them equally as a brothers and sisters in Christ. Friendship. Let's start with friendship. The first and most important thing you can do is to deepen your friendship. Pagkakaibigan. Siguro ito ay napakasimple lang na English nito na madali natin maintindihan lahat. Lahat tayo may kaibigan. Meron tayong friends. Although, another issue yung mga fake na friends, frenemies, gano'n. Pero meron tayong friends. Meron tayong mga totoong kaibigan. At meron man tayong matagpuan na lalaki o babae na magiging na type natin, let's use that word na lang, type, alam nyo na yung meaning nun. Ang mahalaga natin unang isipin is to deepen your friendship with that person. Hindi mo kailangan magmadali na paano mo kaya makukuha yung number niya? Meron ko kaya siyang boyfriend? Paano ko kaya siya matatanong kung o malalaman kung type ba rin niya ako? Hindi yan yung dapat natin unahin. First, duty na kailangan natin gawin is to deepen your friendship. Pareho kayo, maging magkaibigan kayo. You should not worry na gusto niyo na ma-ignite agad yung mga romantic feelings niyo na gusto rin pala niya ako, tapos I miss you, I love you, I love you, tapos tampo-tampo, tapos susuyuin, tapos tampo ulit, tapos susuyuin, hindi lang nag-reply ng mga 5 minutes, galit na, akala mo na may ka-text na iba. Hindi tayo dapat mag-worry dyan sa mga bagay niyan. Deepen your friendship. Deepen your friendship sa tao na yan. Huwag tayo mag-alala kasi yung mga romantic feelings, unti-unti, lalabas din yan. Made-develop nyo rin yan kapag nasi-figure out nyo na compatible kayo sa marriage. Okay? Those things will work themselves out as your friendship develops. So, hindi pwede mauna ang romance. You be friends. Be friends. Be friends. Kaibigan, pahalagahan natin yan. Developing your friendship, paano ito mangyayari? By conversation. Siyempre, communication, di ba? Communication is a two-step process. It involves both talking and listening. Sabi nga nila, dalawa raw ang tenga natin para mas makinig tayo kaysa magsalita. So, sa pakikipagrelasyon, kahit sa pagiging magkaibigan, like yung share kanina ni Pastor Noel, willing to listen ka. Hindi ka salita ng salita. Pero syempre, give and take naman yan. Mag-usap kayo by learning through conversation who you both are as individuals. Huwag mong madaliin na malaman ano yung mga paborito niya. Diba? Eh, mahilig pala siya sa chocolate. Sige, bibigyan ko man ng chocolate, mga tipong gano'n. Na chocolate lang. Mga girls, ha? Pag bigyan ng chocolate, from the heart yun. Kaya, tanggapin niyo. Huwag mapili, ha? Pero boys, huwag naman tipili. Baka pwede namang flat tops, diba? Okay, so, friends. At kahit na friends, pwede kayong magbigay ng gamit. Pero make sure lang na, usually kasi pag chocolate, masyadong obvious. Diba? Parang masyadong halata. So, ingat pa rin. Mag-ingat kayo. Tingin niyo ba yung pagbibigay niyo ng chocolate, makakabuti ba? O baka kiligin siya masyado, tapos masanay pa. Baka lagi mo pa siyang kailangan bigyan ng chocolate or ng something. So, develop your friendship by talking, conversation, spending time together, pero not too much time, ha? Hindi nyo kailangan manipulatin na may gagawin ka ba mamaya? May gagawin ka ba mamaya? Ako din, wala eh. Punta kayo sa malapit na SM kung saan, tapos magkita kayo. Hindi mo kailangan pilitin na magkita kayo palagi. Basta pag may chance na magkita kayo, di magkita kayo. You're going to deepen your friendship through conversation. Pero again, sa text, huwag yung pilitin. Napakahirap ng pinipilit natin at minamadali natin. Diyan madalas pumapasok si Satan. Kapag pinipilit natin, huwag niyong pilitin na maging best friend the first week. Na best friends na kayo agad. Na talagang compatible kami. We're so meant for each other. 3 days pa lang naman, di ba? Iba ang nagagawa ng panahon, kaya huwag natin yang madaliin. If both of you are just starting to get to know each other,
Don't pressure yourself sa mga romantic dates. Friendship, again, develop your friendship. Relax lang, lalo sa boys, relax lang. Huwag kayo masyadong mag-isip ng effort na paano kaya siya magpapasaya, paano ko kaya masasabi sa kanya na iniisip ko siya palagi. Diba? Ano kaya pwede kong ibigay? Ano kayang pwedeng birthday greeting ko sa kanya sa Facebook na kakaiba, parang iba sa mga nag-greet sa kanya na friends niya. Sa'yo, haba, may Seymour, pero birthday greeting lang naman. So, yung mga boys madalas, sobra ng effort. Pero, sa first stages ng friendship nyo, friendship lang talaga. Isipin nyo, pag binigyan nyo ba ng chocolate yan, magtatampo kaya si Ma'am Joy, ba't siya hindi nyo binigyan? Halimbawa, di ba? Bakit ako hindi nyo ako binigyan? Di ba? So, make sure na yung purpose mo nasa tama pa rin. Na hindi naman masama magbigay ng chocolate. Pero, huwag naman agad-agad, di ba? Make sure na nag-grow, nagde-develop yung inyong relationship. So, just relax. Look for activities and situations. Hindi nyo pipilitin yung activity, pero kung may activity man na makakapagkita kayo, na makakapagkwentuhan kayo as friends talaga. At hindi tayo, huwag kayo mag-alala kasi itong process na to, kung sabihin natin 1 taon, 3 taon, o 5 taon, o 10 taon man to, walang-wala to sa buhay mag-asawa nyo na magsasama kayo ng napakaraming taon. Diba? Mag-aasawa, mag-aanak. So, 10, 20, 30, 40, iba umaabot ng 50 years. So, huwag tayong mainip sa courtship na 1 year, 5 years. Huwag tayong mainip sa friendship stage na to. Sulitin natin yung friendship stage na ito. Halimbawa, yung mga youth ngayon na gusto nang tumanda. Diba? Gusto na natin tumanda, gusto ko nang mag-asawa, gusto ko nang magtrabaho para makabili na ako ng sasakyan, ganyan. Pero, ina-encourage pa rin tayo na habang youth ka, maging masaya ka sa panahon na yan na binigay ni Jesus sa'yo. Kasi minsan lang yan dadaan. Diba? Minsan lang dadaan yung pagiging youth natin. Kaya kailangan natin sulitin. Pagtanda natin, madalas sinasabi nila na magsisisi kayo na ginusto niyong tumanda agad. Although pag tumanda naman tayo na may Jesus, hindi ka naman malulungkot. Pero, kailangan lang pahalagahan mo yung seasons of life. Iba-ibang season yan. May panahon na bata ka, may panahon na teenager ka, or youth ka, and then mag-aasawa ka, may panahon na magiging lola o lolo ka na. So, sulitin natin bawat oras. Kaya dito sa courtship, yung friendship stage, sulitin natin. Huwag nating madaliin. Don't try to become best friends the first week. Okay? Next is guarding each other's hearts during this time. Ibig sabihin nito, make sure na merong tamang pace, focus, and space yung inyong friendship. Ano yung pace? Ito nga yung sinabi ko kanina, na it should not be hurried. Yung time, yung bilis. Hindi mo dapat madaliin. Don't try na maging best friends agad-agad. Na huwag mong ipilit na close na kayo, kilalang-kilala mo na siya. Mag-grow yan, unti-unti. At aminin natin, merong mga temptation na gusto talaga nating madaliin, di ba? Na paano mo ba ito makikilala mabuti? Pero, hayaan natin yung tamang timing ni Jesus. Next, the focus of your friendship, the pace and the focus of your friendship, yung main na focus ng friendship nyo. Sa early stages na yan, should be on getting to know each other. Kikilalanin nyo. Hindi yung pilit na kikilalanin, basta magiging magkaibigan kayo. Hindi lang yung simpleng inad ka sa Facebook, tas friends na kayo. Yung totoong friends na nagde-develop, no? So, ito yung early stage na hindi natin dapat gamitin natin para mas makilala ang isa't isa. At hindi dapat na mag-create ng mga premature intimacy and emotional dependence. Na yung iba, parang ginagawa nilang chance yung nagkikwento, tapos mag-a-advise naman itong si boy, tapos ito si girl, mag-share din siya ng problema niya, tapos ito si boy, mag-a-advise na naman si boy, tapos si girl, tapos minsan si boy naman yung may problema, kay girl siya magte-text or tatawag, tapos si girl mag-a-advise, tapos maaawa sa isa't isa, na parang merong nabubuo na something. Yung tinutukoy ko na something is,
mag-create kayo ng emotional dependence sa isa't isa, na parang feeling mo siya lang yung makakaintindi sa'yo, tipong ganyan, huwag niyo i-limit sa ganun, yung sa friendship stage. Huwag niyo yung gamitin time para magpaawa or magpa-cute sa type mo. Kailangan maingat ka pa rin na hindi ka basta-basta nag-share ng kahit na ano. Minsan kasi ganyan eh, nag-open up. Ang advice ko rin para sa, lalo sa mga kabataan, based on my observation and experience, girls, if you have problems sa family, kahit sa aspect ng buhay, it's better to open up sa kapwa babae nyo rin. Kahit na sabihin mo na friends lang talaga kami, let's say, totoo naman, wala kayong gusto sa isa't isa, talagang friends lang. Pero, mas mabuti na sa babae din. Sa boys naman, syempre, sa lalaki rin. Hindi nyo pwedeng, although nakakatulong naman, nag-work naman yung pag mag-open up ka sa babae, pero may danger na kasama yon. Kaya mas maging maingat tayo, boys to boys, girls to girls. Counsel ha, hindi relationship. Katulad na sinabi ni Pastor Noel, baka sabihin nyo si Ate boys to boys now. Hindi. Boys to boys, yung tinutukoy ko na paghingi mo ng advice, pag-open up mo. May mga ibang boys na it's better na halimbawa sa akin, hindi kayo basta makakalapit, pwedeng may mahiya kayo or pwede kayo lumapit, diba? Andiyan sila Kuya DJ, sila Kuya Ricky, that can help yung mga boys. Yung mga girls naman, na hindi basta-basta makakalapit sa mga boys dahil mas better talaga sa girls, may mga ate rin naman kayo sa church. So, dyan mag-work yung pagiging lalaki at babae natin. So, yun. Huwag kayong masyadong mag-open up ng mga deep problems, deep secrets sa opposite sex. Lalo na sa all throughout ang buhay natin sa ministry. Kasi hanggang pagtanda natin eh, si mama ko lagi niya ako nire-remind talaga na yun nga, mag-ingat sa mga kwento, mag-ingat sa paghingi ng advice. Kasi minsan yung paghingi ng advice, lalo pag boy tsaka girl, minsan nagkakagustuhan pa kasi nanghingi ng advice si girl. So may mga ganong klaseng danger. So be careful. Pagdating sa friendship, yung focus ng relationship nyo, getting to know each other, hindi pag-create ng emotional dependence na sa kanya kasi ako nakakapag-open up eh. Natutulungan kasi niya ako sa mga struggles ko, sa mga weaknesses ko. Better pa rin naging boy to boy. Boy meets boy. Pagdating sa advice, no? Pagdating sa counsel. So make sure merong appropriate na pace, hindi natin dapat minamadali. Appropriate na focus, make sure na yung focus mo sa inyong relasyon ay friendship muna. Avoid talking about your relationship na parang, ano na ba tayo? Diba? Ano na bang status natin? Diba? May iba ka pa bang gusto? Yung mga ganyan. Iwasan natin yun. Mag-focus tayo sa friendship natin with this person. And then, another appropriate na dapat nating pagtuunan ng pansin is the amount of space. The amount of space that occupies in your life na hindi masyadong nalilimit yung time mo with that person. Halimbawa, pagdating sa text, puro laman ang inbox mo siya. Diba? Punong-puno. Tapos mayroon pang mga save pa, may mga nakasave pa bukod sa inbox. Na simpleng example lang na sobra yung time mo sa kanya, hindi mo dapat pilitin na gano'n. Maganda pa rin sa stage na to, balance pa rin. You balance your friendship, diba? Sabihin mo, kami kaya ni Ate Lorraine, magkaka-text mo kami ng ganito katagal. Diba? So make sure, okay lang naman na maging extra special itong tao na to, na kung type nyo, pero with developing your friendship, talagang mahalaga yung ingat. Dahan-dahan lang, hinay-hinay lang. Kapag binigla mo, baka gamitin na opportunity yan ni Satan. So friendship, dapat yung amount of space, hindi, unti-unti lang yan, hindi yan madali. Sa umpisa, huwag mong pagbawalan na makipag-text din siya sa iba, makipag-usap rin siya sa iba. Kasi nga friends eh. Nagde-develop ka lang ng friendship. Make room for each other. Huwag mong manipulahin yung time yung dalawa. Na dapat kulang na text mo o kulang kausap mo. Friendship ang main na concern mo sa first stages ng
courtship. At kahit hindi man courtship, no, sa iba pang mga tao o kapatiran sa paligid natin. Be faithful to your current friendships and responsibilities. May mga kakilala ba kayo na in love lang, hindi na kayo pinansin? Na in love lang, hindi nyo na makita, asa na ngayon. Diba? Na nawala na yung iba nilang kaibigan, nawala na yung iba nilang, yung community na tinutukoy ni Pastor Noel, na limit na lang doon. Asa na yung pamilya mo, asa na yung friends, yung church family mo, diba? Nawala ka na. Kasi nagfo-focus ka na doon sa tao na yun. Which is dangerous. Delikado yan pagdating sa ating pakikipagrelasyon. So be faithful pa rin to your current friendship and responsibilities. Appropriate na space. As your relationship progresses, hanggang sa nade-develop yan, unti-unti na rin talagang madadagdag yung space kumaga sa puso mo sa kanya. Diba? Unti-unti, huwag nating madaliin. This should happen slowly. Slowly, dahan-dahan lang. So friendship, make sure na friends muna tayong lahat. Bago niyo isipin yung special sama nyo, be friends to anyone. Hindi lang sa kaedad nyo, kahit sa pastor nyo, simply be friends with them. Maging friends kayo sa ate kuya in the ministry. Maging magkakaibigan tayong lahat. In that way, kapag nakita natin yung possible na person para sa atin, mas alam natin kung paano i-develop yung friendship na yun. Ngayon pa lang, i-develop na natin yung friendship sa isa't isa. Next is fellowship. Kasabay rin ito ng friendship. As your relationship unfolds, you want to make sure it has a spiritual foundation. Lahat tayo na nagmamahal sa Panginoong Jesus para maging malakas, matibay yung ating pagmamahal sa possible na maging partner natin. Brotherly love man to, love man sa friendship or love na romantic. Yung love niya para kay Jesus, it should be the common passion of your heart. Kaya nga kahit sa pakikipagkaibigan natin, it's better na wala tayong group of friends na unbelievers. Okay lang yung may nakakasama ka sa school, saka sa workplace, kasi normal lang yun. Paano mo sila maaakay kung hindi ka rin makikisama sa kanila. Pero kailangan hindi equal yung relationship mo with them. What more sa taong posible nating mapangasawa? Kung kaibigan nga, dapat mag-ingat na tayo na puro Christian. What more sa possible na maging partner mo in life? Number one na requirement is being a believer. Make sure mo na ikaw, totoo ka na tumanggap kay Jesus, at ganoon din yung hahanapin mo. Yun din yung isang main quality na hahanapin mo sa future partner mo. And again, if you're a real Christian, kung totoong Christian talaga, yun yung isa sa pahahalagahan natin. Mahirap din kasi minsan yung naging Christian na lang siya dahil sa'yo. Sinabi mo siguro kay Jesus na, okay lang Jesus, bigay mo siya sa akin, aakayin ko siya sa'yo. May mas matibay na foundation kapag yung tao na yun, mag-isa siya na tumanggap sa Panginoon. Dahil kapag tinutulungan mo siya, parang hindi maganda yung foundation. So, wag natin kunin yung responsibility na gusto ko to, type ko talaga to, ilalapit ko to kay Jesus para Christian din siya. Huwag nating manipulahin ng ganun yung sa relationship natin. Make sure by himself or herself, tinanggap niya talaga si Jesus. Yung iba kasi, nag-a-attend lang pwede dahil sa'yo. Diba? Na dahil ikaw Christian ka, nag-a-attend din siya sa church para samahan ka. Pero kung wala ka, hindi siya mag-church. May mga ganon, diba? So, be careful pa rin. So, about fellowship. Sorry, medyo malfunction yung projector. Anyway, as your relationship unfolds, dapat yun yung spiritual foundation, matibay, magiging matibay yung relasyon. Kapag sino yung sentro? Kapag sino yung sentro, naririnig ko yung Jesus. Si? Parang iba-iba yung narinig. Magiging matibay ang relationship kapag sino ang sentro. Amen. Iparinig yung kay Satan yan kasi hindi rin si Satan. No? At yung mga barkada niya, narinig tayo. Kapag kinonfess natin na si Jesus yung sentro ng lahat sa buhay natin, nanginginig-ginig yun. Kaya parinig natin. Kailangan kung pwedeng malakas. So,
to continue with fellowship. Growing in biblical fellowship involves sharing with other Christians the most important aspects of our lives. Ito yung reality of Jesus and His work in us. So, sa pakikipagkaibigan nyo, hindi lang kayo basta na kilalanin ko siya. Andyan si Jesus bilang sentro na main topic nyo madalas ang Panginoon. Ang Panginoon. Na nag-uusap kayo na, kumusta ka na? Nag-aaral ka pa pala? Tapos papasukan mo yan ngayon. Hindi mo pipilitin pasukan ng Bible verse pero talagang gusto mo i-share. Gusto niyong pag-usapan si Jesus. Kasi si Jesus yung gusto niya na mag-glorify. Mahirap man ito, dahil kapag nandun na sa sitwasyon na yun, yung fantasy nga ang dali tayong lokohin ni Satan na in love kayo. Ang pogi niya, maganda siya. Diba? Na ganun yung fantasy na kinecreate ni Satan sa inyo. Pero kailangan natin itong labanan. At make sure na nag-grow kayo into fellowship na yung reality ni Jesus hindi mawawala sa inyo. It can also involve praying together. Huwag lang gamitin yung spiritual activities para sa mga hidden agenda. Ha? Boys and girls, huwag gamitin ang, halimbawa, may seminar, o doon tayo magkita, doon tayo magkwentuhan ulit sa seminar, di ba? Na, attend ako ng seminar kasi a-attend si ganyan. Pag hindi siya umattend, hindi na lang muna ka-attend next time na lang. Diba? Huwag gagamitin ang spiritual activities, even yung pagbabasa ng Bible, huwag natin gagamitin para sa maling motibo natin. Make sure na gusto natin itaas si Jesus sa buhay natin at sa relasyon yung dalawang magkaibigan. Kaya niya siya sinasama. You can read Christian books together, mag-sharing kayo. Nabasa ko yung Boy Meets Girl na libro. Tingnan mo yung sabi doon na verse about sexual purity na dapat natin ingatan mabuti, i-reserve doon lang sa mapapangasawa natin. So mga samples like that. Pag-usapan niyo yung preaching ng Sunday, make sure na makinig kayo ng preaching. Baka wala kayong ma-share, di ba? Pag-share niyo na, preaching ni Pastor Joy Mendoza dun sa last Sunday. O si Pastor Mon, ano ba tinuro niya? Make sure na nakinig kayo. Huwag kayo magpauso ng preaching. So, pwede rin niyang pag-sharean. Ako may ibang youth, kinakamusta ko anong sermon ng Sunday? Diba? Para rin mapag-sharean. Hindi lang para i-check na nakinig ba kayo? Maganda talaga yung nag-share. Diba tayo, madali tayong kwentuhan? Diba? Uy, alam mo ba, may bagong gitara si ganyan. Diba? Na, uy, alam mo ba, yung Jollibee ngayon, may bago silang promo. Yung mabilis tayong magkwento na kahit na saang bagay, tingin ko hindi tayo maubusan ng mapapagkwentuhan. Pag may kasama ka, Kaya, yung mga kwento natin, sharing about the Bible, mas lalong hindi yan mauubos. Kasi napakaraming verses sa Bible. Mag-recite kayo isa't isa, huwag naman kayo magpaligsahan, pero, anong mga memorize mo na verses? Di ba? Anong memorize mo na verses? Ilan ba yan? Parang nakaka-challenge, hindi payabangan pero challenge sa inyo, di ba? Na, ito memorize na natin itong verses na to, itong Philippians 2:9-11, maganda to. Pag nagkita tayo, recite natin kabisado natin pareho. Sharing kayo kung ano yung verse. Ganong klaseng kwentuhan. Punuin natin yung buhay natin ng ganong klaseng kwentuhan. Hindi ibig sabihin bawal magbiruan. Hindi. Dahil dito maraming makukulit dito Diba? Kung biruan lang, mukhang panalo kayong lahat. Kahit si Pastor Noel, kapag nagtuturo, talagang matatawa tayo madalas. Kahit na sino merong fun, hindi yun nawawala. Pero sa friendship and fellowship natin, huwag pa rin mawala yung seriousness ni Jesus. Yung seriousness na sa pakikipagrelasyon natin sa Panginoon. Nang mahalaga pa rin sa ating friendship, paano tayo mag-grow din into fellowship? Hindi lang kaibigan. Sa mundo, madaling makipagkaibigan. Pero yung fellowship ng dalawang believers, dalawang Christians, na magkaibigan, na nagpapalakasan sa isa't isa. Pinapalakas mo yung isa't isa. Hindi mo siya binababa. Tinutulungan mo siya na iangat yung faith niya. Yung pananampalataya na mas tumibay pa yung faith mo. Pag nangihina siya, ikaw yung magsusupport sa kanya, magre-remind ka sa kanya. Ito yung salita ni Jesus, hindi niya tayo iwan. So, ganun yung fellowship natin.
sa isa't isa. Bawasan natin yung biruan, lalo na yung mga biruan ng mga bad jokes, di ba? Pwede rin mga green jokes. Bawasan natin yung mga yan. And we develop friendship and fellowship na si Jesus yung maitataas. At the same time, mag-enjoy din naman tayo na makipagkaibigan, lalo na dun sa type natin. Di ba? Oo, di ba? So, friendship and fellowship. So, another important part is you encourage nyo siya into righteousness para ma-increase yung love kay Jesus. And then, another part ng true biblical fellowship, ginaguard nyo yung puso ng bawat isa. Lalo na kapag nasa courtship na kayo. And then, ina-exercise nyo yung friendship and fellowship. Make sure na huwag niyong palitan si Jesus sa puso ng tao na yan. Kahit na dumating ang time na mag-asawa kayo, huwag na huwag mong papalitan si Jesus sa puso niya. And vice versa. Huwag mo nga hayaan na palitan niya si Jesus sa puso mo. Si Jesus pa rin yung pinaka-mahalaga. Si Jesus pa rin. Yung pag-ibig na pwedeng i-offer ng human relationship ng asawa mo, even magulang, pastor, nag-fail yan eh. Nag-fail yung love na yan. Pero yung love na si Jesus lang ang kaya mag-offer, yun yung perfect love. So huwag tayo masyadong umasa sa tao. Kahit na sa mapapangasawa natin, huwag mo expect na He will complete me. She will complete me. Hindi. Si Jesus lang ang makakakompleta sa atin. Tulong lang yan. Help. Guide. Magtutulungan kayo. Dahil pareho yung kailangan si Jesus. So huwag na huwag papalitan si Jesus sa puso ng bawat isa. Huwag palitan si Jesus bilang source of comfort. Yung iba kasi talagang open up ng advice. Kaya nade-develop madalas yung intimacy, nag-open up ng advice, nagbibigay ng advice. Pero huwag papalitan si Jesus sa puso ng type nyo bilang source of comfort, source of encouragement, source of courage, source of love. Point them to Jesus. Tayong lahat. Hindi natin tinuturo si Jesus sa sarili natin. Tinuturo natin sila lahat kay Jesus. Amen? Amen. Amen. Si Jesus lang ang ating satisfaction. How about romance? Paano na tayo pagdating ngayon sa romance? Growing in romance should take place only when friendship and fellowship is developing or are deepening. Yan. Mas nagiging malalim yung friendship and fellowship nyo. May iba kasi na pwedeng masimulan sa friendship, fellowship, pero madidiscover nyo na hindi kayo. Hindi yan yung match ni Jesus para sa inyo. I-reveal yan ng Panginoon. Pero kung mas nagdi-deepen pa, kung nagtutugma yung sitwasyon, nagiging maayos ang lahat para sa inyo, dito na mag-start mag-grow ang romance. Romance. Ang lalaki na nagpapakita through his words, but not just his words, ha? Sa actions din niya, yung care, yung affection, yung love niya para sa isang babae, and vice versa para sa isang lalaki. At yung love naman ng opposite sex na yun, na nagre-respond din. So, hindi pwedeng ikaw lang, ha? Hindi pwede na ikaw lang ang may gusto. Na mapipilit din yan kay Jesus, magugustuhan din ako niyan. Kailangan, yung reality na kayong dalawa, the feeling is mutual. MU. MU, may ka-MU ba kayo? Ano yung MU? Ano yung MU? May iba-iba ba kayong definition ng MU? Mag-un. Okay, so mutual. So kapag hindi mutual, hindi yan mag-grow. Kasi kapag ayaw nung isa, paano yan mag-grow? Kailangan dalawa. Pangatlo si Jesus, siya yung center ng relationship niya. So romance, kailangan pareho kayo. Yung love, yung sincere love, sincere care. Kasi si Jesus, binigay na si Adan ng Eva. Kaya meron talaga sa atin na mag-aasawa. Mag-aasawa. Pero may iba rin naman na hindi. Kalooban ng Panginoon na hindi. So maging open pa rin kayo sa possibility na baka hindi. Baka hindi. Siguro sa isip-isip nyo, ayaw nyo. Pero ang kalooban ni Jesus, the best yan. The best. If
The Lord Jesus is confirming the wisdom and rightness of the relationship kapag kinoconfirm niya. Dahil si Jesus, kumikilos talaga yun sa buhay natin. Sino dito ang nararanasan ng Panginoon? Amen. Kung iba, hindi. Bakit gano'n? Mga manhid ba kayo? Sino dito ang nararanasan si Jesus? Si Satan, matingin. Pag sinabi nung hindi, bibisi-bisitahin kayo. Yan, 2 hands pa. Nararanasan natin si Jesus. Ako, throughout na tinanggap ko ang Panginoon, pero 5-6 years ago, minsan naisip ko naisip ko bigla na, si Jesus totoo talaga. Na si Jesus talaga, nararanasan mo siya, kumikilo siya sa'yo, na pwede, yung ibang tao, hindi nila yun naiintindihan, pero ikaw by yourself, alam mo na, kumikilos talaga si Jesus sa buhay mo. And most especially, lalo na sa ating love life, kikilos talaga ang Panginoon. Kikilos talaga si Jesus. I-reveal niya yung kalooban niya kapag kailangan mo na ito malaman. At kapag kino-confirm niya yung rightness, yung pagiging tama ng relasyon na yan, romantic feelings, it should be seen as a good gift. Magandang blessing yan from the Lord, di ba? Yung romantic feelings, yung kinikilig ka, hindi lang yung kinikilig prematurely, pero yung pagiging in love, di ba? Na masaya ka in love. Yung iba, ang definition nila mahirap, pero magkakasama yan eh. Magkakasama yung mahirap, minsan malungkot, minsan nakakainis, di ba? Pero overall, masaya yan, worth it yan. Dahil blessing yan from the Lord. Even yung mga romantic feelings natin, mararamdaman natin sa member of the opposite sex, make sure lang na guarded ha, ng Panginoon yung romantic feelings na yan. Lahat yan ay biyaya ng Panginoon. Blessing yan. Being in a relationship is a blessing. Oo, mahirap. Maraming responsibilities. Pero blessing yan ng Panginoon. Hindi naman ginawa si Eva para magpahirap kay Adan and vice versa. Diba? Nagtutulungan at nagmamahalan niya. Dalawa na yan. Our goal during courtship ay hindi pangunahan tayo ng romantic feelings pa rin. Once na nagde-develop yung romance sa ating courtship, kailangan pa rin natin itong alagaan. Paano alagaan? Submit mo to kay Jesus. Yung feelings mo, again, hindi pa kayo mag-asawa. At lalong hindi pa kayo engaged, siguro. So, guard your words, guard your actions pa rin. Siguro by this time, pwede na rin magbigay ng chocolate. By this time. Pero yung Hershey's nyo naman, kaya Ferrero. Wag naman. Magtatanong ba kayo, girls? Pag binigyan kayo, tapos Goya. Yung totoo. KitKat. O, KitKat, ha? Hindi, di ba? Parang mapapaisip lang, boys. Pag pipili kayo ng chocolate, anong chocolate ba ibibigay nyo? At least choco-mucho, no? Cloud9. Lala. Mips daw, Mips. Mips, parang Sunday school na. Mips. So, minsan kasi ang girls, siguro tayong girls, nag-judge din kasi tayo na bakit nips lang, kaya mo namang magbigay ng ng M&M's, diba? Bakit naman, siguro sabi mo kasi Pinoy, kaya, diba, yung ating bansa, no? Tinatangkilik ang gawa ng ating bansa. And nips ba, local? Local yun. Pero syempre, girls, it's the thought. Diba? It's the thought. Diba, boys? It's the thought. Yung thought na gusto mo siyang bigyan. Tama? Pero wag pa rin, ha? Ganda niya pa rin. Ha? Wag naman nips. So, romance. Sa pag-develop ng romance, kasama talaga yan eh. Yung pagbibigay ng something, diba? Pwedeng flowers. Pero chocolate na lang kasi ang flower hindi makakain. No, tama daw, sabi ng girls.
But ito yung mga sign, ano lang to, gestures, no, ng pag-develop ng romantic feelings. Dahil kailangan na naman to, at hanggang pag-aasawa ito, ha? Gagawin ito, niligawan mo everyday yung asawa mo, magpapatawaran kayo everyday, mag-iintindihan kayo everyday. Kung pwede mo bigyan ng chocolate everyday. Diyan pwede nips, kasi bawat araw lang. Pero dapat talaga meron tayong mga gestures, act of kindness, act of love, genuine affection na ibibigay habang nagde-develop yung romance. Kasi may mga tao naman na kasi iba-iba talaga ang tao. Pwedeng may mga lalaki na mapagbigay, ang expression nila ng love ay pagbibigay ng chocolate, mga teddy bear, or ganyan. Pero may iba namang boys na na hindi pala bigay ng gano'n. So mag-a-adjust din kayo dyan. So talaga maraming mga pagsubok, mga differences nyo na ba't di ka nagte-text lagi, hindi pala siya pala text. Diba? Ikaw gusto mo lagi kayo magkausap. So marami tayong iba't ibang isasaalang-alang kapag pumasok tayo sa courtship. At minsan, yun yung nagiging determining factor para malaman mo yung will ni Jesus. Kasi minsan pag talaga sobrang hindi kayo nagkasundo, no talaga hindi talaga yan yung match made in heaven ni Jesus para sa inyo. Ang mahalaga lang, again, habang nag-grow yung romance, make sure pa rin na maisip mo na hindi mo pa rin yan asawa. I will end with this sharing dito sa Proverbs 31. Ito yung Proverbs 31 women. Itong babae na ito na describe yung pagiging noble wife. Pero pwede rin siyang gamitin para sa kahit sinong babae. Lalaki rin naman as well. Na all the days of her life, sa lahat ng araw ng kanyang buhay, faithful siya sa kanyang asawa. Faithful siya sa kanyang asawa. And vice versa, boys, sa lahat ng araw niyo, sa buhay niyo dito sa mundo na to, faithful kayo sa asawa niyo. Isipin niyo, paano yan? Wala po akong asawa. Kahit na wala pa tayong asawa, pwede tayong maging faithful doon sa mapapangasawa natin. Kaya natin iniingatan yung words na sinasabi natin. Halimbawa, sino bang pwede mo example? Kailangan kasi may example para madali. Halimbawa na lang, merong couple. Sige. May couple na nag-kiss. Let's say nag-kiss. Pero hindi pala yan yung mapapangasawa niya. Nag-kiss sila. Pwede mabilis lang, matagal. Nag-kiss sila. Pero hindi yan yung mapapangasawa niya. Iba pala yung mapapangasawa niya. Masasabi niyo ba na naging faithful siya dun sa wife niya? All the days of his life? Hindi siya naging faithful kasi hindi niya yun asawa pero kinis niya. Looking back, kapag naging mag-asawa na kayo, malaman mo yung past nito na ay ito ang dami, may anak na pala to sa iba, halimbawa. Ba't ka may anak sa iba? Ako asawa mo, dapat sa akin lang. Diba? Na bakit meron ka ng ang dami girls, halimbawa mga girls naman na ang dami mo nang naging boylet. Boy na maliit, diba? Boylet, parang mga boys. Ngayon, yung asawa mo ngayon na lalaki, masasabi nila, hindi ka faithful sa akin kasi ako yung asawa mo pero ang dami mong past sa mga lalaki na yan. Kaya tayo natin iniingatan yung ating friendship, fellowship, and romance kasi hindi pa rin natin asawa yung mga yan. Kaya huwag kang gumawa, huwag kang magsabi ng words, gumawa ng actions na magiging unfaithful act dun sa totoong mapapangasawa mo na. At doon naman sa mga nagkamali na, pwedeng nagkasala na when it comes to sexual purity, pwedeng kahit hindi man nag-give in sa sex, pero emotionally naman, talagang ang dami mo na rin naging partner all throughout your life, marami na. It's never too late. Si Jesus, He can make all things new.
kung willing ka na i-commit yung buhay mo sa Kanya, kaya niyang linisin yung past mo. At dumating man yung time na mag-asawa ka, magpapatawaran kayo, kayong dalawa. Papatawarin niyo yung isa't isa. Another session natin yan someday, no? Yung forgiveness. Paano kapag dumating na tayo sa pag-aasawa, tapos yung past nung, naisip niyo ba to? Yung ganitong matter, na parang yung mapapangasawa niyo or boyfriend niyo, may past siya na hindi maganda with other girls, halimbawa. Or sa mga boys naman, yung girlfriend niyo may past na hindi maganda with other boys. Naisip niyo ba yun minsan? Hindi. Parang hindi. Hindi ba? Minsan, siguro yung kasi mga hindi pa naman dumadating sa time na yun, pero dadating kayo sa ganung time. And si Jesus, He will remind you na kahit gaano kapangit yung past natin, kaya niyang dinisin. At kung si Jesus nga, kaya tayong patawarin, what more tayo? Kailangan magpatawa din tayo. Itong seminar natin for today about friendship, fellowship, and romance, ito sa part na to, kailangan natin mag-ingat pa rin na during this season, hindi tayo maging unfaithful sa future wife or future husband natin. Kasi kapag yung answer ay no, kapag sa courtship nyo ang sagot pala ay no, hindi kayo ang para sa isa't isa, nawa ay wala kayong panghinayangan na ginawa nyo o sinabi nyo dito sa tao na hindi nyo pa naman pala mapapangasawa. Kaya kailangan mag-ingat. Kailangan maging reserved kayo. Kung pwede nyong tipirin, pwede. Boys, huwag niyong pilitin na gusto niyo na ng first kiss, di ba? Kahit sa cheeks lang. Di ba? Maganda i-reserve pa rin yung mga yan. I'm not saying na bawal mag-kiss bago kasal. Pero, it's better, di ba? It's better na ma-reserve mo yun sa totoong mapapangasawa mo. So, ito mga to, hindi to strict rules sa Bible, but these are guidelines. Again, ha? Baka sabihin niyo, wala naman yan sa Bible, Ate Lily. Pwede niyo itong sundin, pwede hindi. Pero it can help us. Guidance to na talagang makakatulong sa atin para pagdating natin sa buhay may asawa, malesen yung regrets, yung consequence ng mga kasalanan natin kasi aaningin natin yan kapag may ginawa tayong mali, aaningin natin yan sa Panginoon. Pwede hindi niya i-bless yung married life ng dalawa. Hindi natin alam kung paano kikilos si Jesus. So when it comes to friendship, fellowship, and romance, make sure na si Jesus ang sentro ng lahat ng yan. So, umpisa ng courtship, magsimula tayo sa friendship. Huwag niyong pilitin maging best friends agad. Huwag niyong pilitin madaliin yung relationship niyo. At sabay ng friendship, i-develop niyo rin yung fellowship niyo. Yung pagiging magkapatid niyo rin sa Panginoon. Papalakasin niyo ang isa't isa. Hindi lang to para sa type nyo, kahit sino sa atin. Palalakasin natin ng pananampalataya ng isa't isa para mas mapalapit pa tayo kay Jesus. At kapag nagde-develop na itong dalawa na to, dyan na tayo tutungo sa romance. No, pwede na natin ipakita through words din or through actions yung ating genuine na care and love para sa tao na to. Basta, reserve the things na para lang sa ating mapapangasawa. Mas pag-aaralin pa natin yan later when it comes sa ating part 6 or part 5 about patience and purity. So, about friendship and fellowship, I hope meron kayong natutunan. And before we continue sa ating next session, we're going to have a short group discussion. No? So, group natin kayo